Magandang umaga sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kababayan, mga kabirada. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Mainit-init na balita at pinag-usapan ngayon sa social media ang bagong tinalagang DILG Secretary na si John Remulla ay naninindigan na ang lahat ng mga naakusahan tungkol sa war on drug nung dating administrasyon ay nanatiling mga inosente. Ito, papanoorin natin at tunghayan at ating papanoorin, pakinggan ang buong video. Narito ang balita. We have to understand that they are innocent until proven guilty. So we must not judge them already according to testimony. They have to go through the process. You have to understand that any testimony given in Congress is done under oath. So that takes the form already of a direct testimony and can be used by the police as a initial point of investigation and to file charges. But we must caution you that we will wait till the final report is over before all actions are done. Gayunpaman, tuloy pa rin ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para kumalap ng mga testimonya na tatayo mula sa mga aligasyon sa umano'y kampanya kontra droga ng pamahalaan noon. Well, I think we have to wait till the full revelations are announced. I think pretty soon there will be corroborative testimonies that will abound. I think with their testimony, some of the cold cases will be opened. But again, let us wait till the final hearings and final recommendations of Quadcom are done, and then subsequent actions will be taken. But taking to light, several cold cases are now being reopened. But in advance of what she said, that's a developing matter which we have to wait till the full testimonies are given. Samantala, sangayon naman ng PNP sa pahayag ng DILG na pag-aralan muna ang kanilang magiging hakbang laban sa mga isinasangkot sa testimonya ni Garma depende sa ilalabas na rekomendasyon ng Kongreso hinggil sa umano'y EJK issue sa nakaraang administrasyon. Habang bukas din ng PNP para sa mga dating pinuno at opisyal nito para magpaliwanag sa partisipasyon nila sa war on drug ng dating pamahalaan. On our part, we already have meron na po kami committee na to really investigate po dun sa all the allegations being made by Colonel Garma regarding po dun sa EJK and other matters, no? So we're just waiting po, so tuloy-tuloy po yung investigation natin. And we have to present it dun sa natin, kung sabi nga ng ating SLG, we have to wait for the full na ng Quad Committee dun sa kanilang investigation. But what we're doing right now is to really get more the information. So by the time na kailangan ng Quadcom yung talagang resulta ng pulis natin, we can easily give it to them po. Magugunitang sinabi rin noon ng PNP na nakahanda ang kanilang mga dokumento para panindigan ang mga operasyong ito sa ilalim ng drug on war campaign ng dating administrasyon. Sa gitna ito ng tangkang pagpasok ng ICC sa Pilipinas hinggil sa isyu umano ng paglabag sa karapatang pantao sa kampanya laban sa iligal na droga. Ngunit hanggang ngayon, di pa rin umuusad ang investigasyon ng ICC sa bansa at di makakaila na sa ilalim ng Duterte administration. Halos nalinis dito ang bawat sulok ng Pilipinas sa isyu ng paggamit, pagbebenta at iba pang may kaugnay sa paggamit ng iligal na droga na siya namang naging laking tatak ng kanyang panunungkulan sa loob lamang ng maiksing panahon na kailanman ay hindi nagawa ng ilang dumaang administrasyon. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maraming salamat DILG Remulla at nasampal mo ang buong katotohanan. Ang mga buayang mambabatas sa Kongreso at ang House Quad Committee, kahit anong gawin talaga nilang paninira sa mga Duterte, ay hindi yan magtatagumpay dahil sa huli ay mananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Dapat ihinto na yung hearing na yan at unahin na lang ang totoong usapin tungkol sa masyado ng mahal na mga bilihin at mas dumadami pa ang maghihirap. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Tax namin ang ginagamit nyo dyan sa walang katapusan
katapusang hearing na hanggang sa ngayon ay walang resulta at puro gawa-gawa at kasinungalingan lamang. Abe, sobra na talaga ang ginawa nila dyan sa Kongreso, lalo na yung Team House Squad na yan. Mahiya naman kayo. Sinasayang nyo lang ang pera ng taong bayan para lang sa inyong pansariling kapakanan. Masyado na kayong busog sa kamay ni Tamba na ang ambisyon lang ay maging presidente ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbudmod ng ayuda sa taong bayan. Akala siguro niya na makukuha niya ang boto ng taong bayan sa ginagawa nyo. Ayan na sinampal na kayo ng katotohanan. Mismo ang bagong DILG na ang nagsabi na hanggang sa ngayon ay nananatiling inosente ang Duterte administration. Nakakahiya na talaga ang mga peking witness ilalabas nyo para lang madiin ng mga Duterte. Grabe, 3 opisyal na ang nagsabi, si Richard Gomez, Lucy Torres at ang bagong DILG. Ngayon na si Rimulya, harapang nasampal kayo. Ngayon na ang katotohanan, kahit anong pilit na dinadawit nyo mga Duterte sa usapin na yan, ay hindi kayo magtatagumpay. Samantala, ICC hindi pa rin pwedeng maglabas ng warrant of arrest laban sa mga Duterte at ito'y pinanindigan ng Department of Justice. Narito ang balita. Ng Department of Justice na hindi maaring arestuhin o isyuhan ng sabpina ng International Criminal Court ang mga individual na dinadawit sa investigasyon ng war on drugs na nakalipas na Duterte administration. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, bagamat maaring pumunta sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court, hindi na miyembro ang Pilipinas sa treaty na lumikha ng naturang tribunal dahil kumalas na ang Pilipinas sa ilalim noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, sa oras na gawin ng ICC ang nasabing coercive actions, maharap sila sa consequences na ipapataw ng law enforcement agencies. Ginawa ng Department of Justice official ang pahayag matapos sabihin ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na hindi haharangin ng Pilipinas ang International Criminal Police Organization o Interpol sakaling itap ito ng ICC para iimplementa ang posibleng arrest order ng International Court laban sa mga personalidad na sangkot sa drug war. Subalit sinabi naman ng Department of Justice ng International Criminal Court at ang Interpol ay dalawang magkahiwalay na lupon. Kung saan kapag ipinatupad anya ng Interpol ang arrest order sa Pilipinas, sinabi ni Undersecretary Vasquez na dadaan pa rin ito sa proseso. Una na ngang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na natanggap ng Pilipinas ang request mula sa International Criminal Court para tumulong ng Pilipinas na makapanayam ng kanilang mga investigador ang 5 individual na natag bilang suspect sa drug war investigation. Kabilang na si dating Philippine National Police Chief at kasalukuyang Senator Ronald Bato de la Rosa, dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde at 3 iba pa na dati at aktibong opisyal ng Philippine National Police. Maraming salamat, Pinas News Insider. Kabirada Lance, nagbabalita. Maraming salamat sa nanonood ng video at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman, paki-like, share, and kung mayroon kayong masasabi sa ating balita or video, ay paki-comment na lang sa ibaba ng comment section. Maraming salamat at ito si Kabirada Lance. Magandang araw.